Mula sa mga kasaysayang panalo sa world stage hanggang sa pagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon, malaki ang naging ambag ni Alex Ayala sa pag-angat ng tennis at ng Philippine sports. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamati. Sa loob lamang ng ilang taon, nakapagtala si Alex Ayala ng mga tagumpay na nagbukas ng mga bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine tennis. Mula sa paglalaro ng tennis sa Pilipinas hanggang sa paghubog ng kanyang kakayahan sa Rafa Nadal Academy sa Spain, unti-unti siyang nakilala bilang isa sa pinakamahusay na tennis player ng bansa. Noong Setyembre ng taong 2022, nasungkit niya ang US Open Girls Singles title at naging kauna-unahang Pilipino na nagkampiyon sa isang Grand Slam Junior Singles event. Pagpasok sa professional tour, ipinagpatuloy ni Ayala ang kanyang pag-angat kung saan nakamit niya ang dalawang WTA 125 singles titles at nakapagtala ng mga mahalagang panalo sa mga prestihiyosong tournament sa WTA Tour. Isa sa mga pinakamalaking breakthrough sa kanyang karera ang naging kampanya niya sa Miami Open, kung saan tinalo niya ang ilang mga nangungunang manlalaro sa mundo at nakapasok sa semifinals ng torneo. At ngayong taon, patuloy niyang pinatutunayan ang pag-unlad ng kanyang laro sa mga kompetisyon sa European Tour, kabilang ang kanyang matatag na kampanya sa Wimbledon. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang professional career ay dumating nitong buwan ng Agosto nang makamit niya ang kampyonato sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Sa nasabing torneo, sunod-sunod na tinalo ni Ayala ang reigning Olympic gold medalist na si Zhang Qinwen, defending champion na si Leylah Fernandez, four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka, at sa huli ay ang world number 3 at ang top-seeded ng kompetisyon na si Jessica Pegula sa isang 3-set finals na naantala pa ng ulan. Dahil sa tagumpay, itinanghal si Ayala bilang kauna-unahang Pilipino na nagkampiyon sa isang WTA 500 singles tournament na siyang mas lalong nagpatatag sa kanyang pangalan sa mundo ng tennis. Pero bakit nga ba kahit sa ang sulok ng mundo mapadpad sa Ayala ay parating may nakasuporta sa kanyang mga Filipino fans? Isa lang ang dahilan, dahil hindi pa rin ito nalilimutang ipagmalaki sa buong mundo na siya'y isang Pinoy. Curious minds want to know, what is it like to be this popular everywhere around the world, even here in Washington? No, I think the question should be rephrased. It's what it's like to be Filipino here. Salamat mga kababayan. I'm so proud of Alex for representing the Philippines. I'm so happy na Filipino rin ako, and yes! Go Alex! Laban! Naging proud din ang mga sports leaders ng bansa, kabilang sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, na sinabing isa ang tagumpay ni Ayala sa nagpapatunay na kayang-kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan sa ibang bansa at may malakas na pundasyon upang makahikayat pa ng mas maraming Pilipino na pasukin ang mundo ng sports. Ayon naman kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, mas lalo pa nilang pabibilisin ang kanilang programa sa pagpapatayo ng regional training centers sa bansa, kabilang ang mga tennis courts sa bawat sulok ng Pilipinas dahil sa anyay Ayala Effect. Yan ang pinakagusto natin sa Philippine Sports Commission, yung Ayala Effect na magkakaroon ng hundreds and thousands of Alex Ayalas all over the country. Ngayon nga, nandito tayo sa Ormoc. Last week, nasa Lanao tayo. In the next few days, nasa Bataan tayo. Ano bang gusto nila? Lahat ng gusto nila, tennis court. Tama ba yon? Yes. Gusto ba natin yon? Yes. Kaya ba natin gawin? Yeah, yes. Hindi naman malaki ang investment sa tennis court eh. Hindi nga kailangan ng bubong, di ba? So pag pinulan, hinto lang, na naintindihan ng lahat ng Pilipino yan. So, ang importante rito, talagang yung performance ni Alex, ang ending dapat niyan, mas maraming Pilipinong maglalaro ng tennis. And dapat mabilis ang Philippine Sports Commission sa pagsuporta ng mga yan. Kaya yan yung program natin na regional training centers. It's really for the development of tennis all over the country. Sinabi naman ng veteranong sports analyst na si Quinito Henson na lalo pang pinatunayan ni Ayala na hindi lamang iisang sport na mamayagpag ang mga Pilipino,
kundi sa iba't ibang disiplina na siyang panahon na tinatawag niyang golden era ng Philippine sports. Malaking bagay ito, not only in terms of tennis, but also in terms of sports. Pinakita ni Alex na kaya ng Pilipino, na hindi lang si Manny Pacquiao, hindi lang si EJ Obiena, hindi lang si Carlos Yulo, at marami pang iba. I think the Philippines is now claiming or staking a claim to supremacy in different sports. And ako, I dare say, this is the golden era of sports for the Philippines. Habang patuloy na gumagawa ng kasaysayan si Ayala, bitbit niya ang pangarap ng buong Pilipinas sa kanyang bawat serve at palo sa loob ng tennis court. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa bayan.